Hello mga mi, samahan niyo ako ngayong maglinis ng bahay. Kakauwi ko lang pala niyan galing trabaho at ayan, inasikaso ko na agad tong gawaing bahay. Paano ba naman kasi, binaha nga kami dahil sa sobrang lakas ng ulan at ayan, puro putik na nga yung loob namin. Kaya ayan, pinag-aalis ko na nga lahat ng gamit at ililipat ko na nga. At aalisin ko na nga muna itong mga gamit dito sa taas ng Dora box, pati itong mga drawer dahil ililipat ko nga yung pwesto niyang Dora box. At nakita nyo nga, pinupunasan ko nga doon sa gilid dahil nandun nga rin yung mga putik. At kailangan ko nga rin punasan yan Durabox dahil ang dami nang alikabok. Sa totoo lang ay antok na nga ako niyan. Kaso nga lang iniisip ko tong bahay, sobrang gulo na Gusto ko naman nga ng maaliwalas na itsura dito sa bahay dahil ilang araw ko rin yung pinabayaang makalat kasi nga nabisi ako sa trabaho. At isa rin sa dahilan kung bakit ko nga nilipat ng pwesto yan Durabox na yan dahil yung anak ko nga ay ang hilig umakyat at inaabot niya nga lahat ng gamit dyan sa taas. At inaayos ko na nga itong mga gamit dito sa taas para nga kapag kinuha ko ay hindi nga ako malilito kung nasaan ko nga nilagay. At itong isang Durabox naman nga ang ililipat ko at inalis ko na nga dyan yung mga drawer niya at yung mga nakalagay nga sa taas. Diyan ko nga lang din nalaman na ang dami palang mga gamit dito sa taas dahil yung jusawa ko ang hilig nga maglagay dyan. At ayan ako nga lang mag-isang naglilinis dito sa bahay at ako nga lang din ang maglilipat niya na bigat-bigat nga. May share ko nga lang sa inyo guys habang naglilinis nga ako dito. Sa trabaho ko nga, ang dami ngang nasasabi sa akin na ikakadagdag nga ng stress ko. Sabi nga sa akin na yung payat-payat ko daw, wala akong puwet, para daw akong nag-a-addict sa sobrang payat. Tas sabi pa, 21 na daw ako pero sobrang liit ko daw, sobrang payat ko daw. At iba't ibang tao nga rin pala ang nagsabi nun. At ang pinaka-worst pa nga na sinabi sa akin kapag may nagtatanong sa akin kung ilan na nga ba yung anak ko, ang sinasabi nila ay 4 na daw yung anak ko. Alam nyo, sa tone ng voice nila ay parang sinasabi nila na ang losyang ko na 21 pa lang ako. Alam nyo, kapag sinasabi nila sa akin yun ay ngumingiti na lang ako pero yung totoo ay nasasaktan talaga ako sa sinasabi nila. Feeling ko nga ay hindi naman tama, nalalaitin nila ako. Dahil hindi naman nila alam kung ano nga ba yung mga pinagdaanan kong stress kaya nga ganito ako kapayat. Alam ko naman sa sarili ko na ang payat-payat ko na nga at ang losyang ko na nga dahil hindi na talaga ako nag-aayos ng sarili ko. At kahit mag-ayos nga ako ay makikita mo nga sa itsura ko na hindi pa rin talaga ako nag-glow kahit pa mag-makeup ako na makakapal-kapal. Tignan nyo naman yung itsura ko kapag nasa bahay lang ako ay wala nga akong pakialam dahil nga ang dami ko ngang iniisip. At yung mga sinabi nga nila ay sinasarili ko nga lang yun at wala nga akong pinagsabihan at iniisip ko nga lang ng iniisip. Alam nyo, nadagdagan talaga yung stress ko sa mga pinagsasabi nila dahil nga overthinker nga talaga ako. Alam nyo, hindi ko talaga may paliwanag yung mga stress ko ngayon sa buhay. Yung 21 years old pa lang ako pero ganito na nga yung mga nangyayari sa akin. Ang dami ko na nga pinagdadaanan at puro nga lang stress. Minsan nga naisip ko na sana mawala na lang ako. At hindi ko rin maiwasang mainggit sa iba dahil sila parang wala silang mga problema. Tapos ako lugmok na lugmok mag-isa. Sinasarili ko nga lang yung mga iniisip ko at hindi nga ako nag-share. Feeling ko nga ay pinanganak lang talaga ako para maranasan lahat ng problema. Alam niyo yung feeling na parang walang nakikinig sa inyo, walang nakakaintindi. Yung imbis na alagaan tayo ay puro stress pa nga ang binibigay. Alam nyo, gustong-gusto ko na talaga mawala pero lumalaban lang talaga ako ngayon para sa anak ko. Pinagdadaanan ko rin ngayon yung postpartum kahit nga medyo malaki na nga yung anak ko. Yung feeling ko ay parang pagod na nga ako at sobrang bigat na nga. At dumadating pa nga ako sa point na yung anak ko ngayon na pagbubuntunan ko. Yung ang bilis-bilis ko ngang magalit, ang init-init nga ng ulo ko. Wala akong gana kumain at hirap nga rin ako matulog sa gabi. Tapos si mama nanghihingi nga rin ng pera at wala akong maibigay sa kanya dahil wala naman talaga akong pera. Ang hindi niya alam ay yung anak niya ay parang kalansay na sa sobrang payat. Minsan napapapikit na lang talaga ako at kinakausap ko na lang talaga si Lord at tinatanong ko na lang kung ano na ba nangyayari sa buhay ko. Alam niyo, thankful pa rin ako dahil kahit papano ay hindi pa rin nga nasusundan yung anak ko. Kasi yung totoo ay ayoko na nga talaga magkaanak. Yung gantong klaseng hirap ng buhay tapos puro stress pa nga binibigay sa'yo ay tama na nga sa akin yung anak ko dahil unti-unti naman na siyang lumalaki at balang araw makakabawi rin ako sa sarili ko. Kapag nga malaki na yung anak ko ay maalagaan ko na nga yung sarili ko. Pero syempre sa ngayon na maliit pa nga yung anak ko ay siya na nga lang muna yung aalagaan ko. Bahala na nga muna yung sarili ko. At kahit sobrang bigat na nga ay lumalaban pa rin nga ako para sa anak ko. Kaya nga iniiwasan ko na rin ang pakikipag-usap at pakikipag-close sa mga kapitbahay ko dahil yung iba ay ang totoo
toxic at dagdag stress nga lang sila sa akin. At minsan nga rin ay kusa nga lang tumutulo yung luha ko. Pero thankful pa rin naman ako dahil hindi ako pinapabayaan ni Lord kahit papano. May ganito akong buhay ngayon, may sarili akong bahay. Hindi ako nakatira sa gilid ng daan at nakakain pa rin. May trabaho at kumikita pa rin ng pera. Kaya araw-araw pa rin ako nagpapasalamat kay Lord. Pero ang pinagdadasal ko talaga ay sana nga tanggalin na niya yung bigat na nararamdaman ko. At sana tanggalin na rin ni Lord yung mga worries ko sa utak. Dahil nga baka isang araw ay hindi ko na talaga kayanin. Dahil hindi talaga ako mahilig mag-share. Hindi ako mahilig magkwento. Nagkikwento man ako pero hindi ko nga kinikwento kung ano ba talaga yung pinoproblema ko. Kaya kung may kinikwento man ako sa mga kaibigan ko ay hindi lahat. Hindi ko kinikwento kung ano ba talaga yung totoo kong nararamdaman. Dahil ang gusto ko nga ay sarilinin lang dahil hindi naman nila ako matutulungan sa kung ano ba yung nararamdaman ko at ano ba yung problema na binabato sa akin ng mundo. At alam niyo yung feeling na mas masarap nga mag-isa at mag-isip ng mag-isa. Nasa point na talaga ako ngayon ng buhay ko na gusto ko na lang talagang mag-isa at ayoko na makikipagkaibigan. Kaya nga talaga sa trabaho ko ngayon ay hindi nga ako mahilig makipag-usap sa mga katrabaho ko at hindi nga ako nakikipag-close sa kanila. Tahimik nga lang ako. Sinasabi ko sa inyo, ang sarap mag-isa at manahimik. And by the way, tapos na nga pala nakaligo yung baby ko at nanonood na nga lang siya ng palabas. Thank you for watching!